So ito na mga kababayan, babasahin natin yung naturang balita, no, na nakarating sa atin. At ito nga ang kumakalat yan. Hindi ko naman sinabing tumakas na si Digong, kaya nga may question mark eh. Si Digong tumakas na papuntang China? Question mark. Punta yang North Korea o China, sabi ni Joriel. So ito na nga mga kababayan, no? Ito basahin ko lang ha. Ito, Tatay Digong iniwan ang DDS or Tatay Digong bakit biglang umalis ng bansa? Oo, ito na. Babasahin na natin mga kababayan. O lalakihan na po natin yung naturang ano. Ay, naalala ko yung aking diamonds. Oo, lalakihan natin yung naturang artikulo na mula sa People's Tonight. Ayan. People's Tonight po yung nag-post. Ayan po ha, People's Tonight. Actually, baliktad po siya. Pero nakita nyo po, People's Tonight po yan. Punta na yan sa China or sa North Korea. Hamon ng hamon sa mga taga-ICC. Ngayon, tatakas. Di ba? Ito nakalagay sa naturang artikulo ng People's Tonight. Sabi niya, ayon sa mapagkakatiwalaang sources, umalis si Digong sa Davao City ng alas 9 ng gabi. Nako, alas 9 ng gabi. O noong Huwebes, patungo ng Maynila sakay ng Philippine Airlines number PR2829 that dumating sa NAIA ng Terminal 2 makalipas ang 2 oras. At sa kanyang biglaan at palihim, patungo sa ibang bansa, marami sa mga netizens ang nagtatanong, bakasyon o iwas sa International Criminal Court or ICC? Mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, ang warrant po ng ICC ay papunta na po this month. Kung napanood nyo po ang interview or panayam kay Senador Antonio Trillanes IV, no, ay palabas na po ang warrant laban kay Digong at sa kanyang mga galamay. Ito ay dahil sa mga ugong-ugong na may i-issue na susunod na raw, sa susunod na araw na, ang ICC ng arrest laban kay Duterte na haharap sa kasong crimes against humanity dahil sa di umano pagpatay sa libu-libo katao, kabilang ang mga drug personalities at kanyang ipinapatupad ng war on drugs na nagsimula noong siya'y alkalde pa ng Davao City hanggang mahalal bilang Pangulo ng bansa. Ang biyahe ni Duterte sa bansa ay nataon din sa kasagsagan ng pangangampanya ng PDP laban senatorial candidates na kanyang sinusuportahan. Sa halip na harapin ang investigasyon ng ICC, ilang ulit na pinagmumura ni Duterte ang International Tribunal na nagtataguyod ng karapatang pantao at iginiit na hindi ito magpapaaresto sa mga banyaga dahil ang kinikilala lamang niya ay ang batas ng Pilipinas. Ayan po mga kababayan, kung nakita niyo po, sumakay po ng eroplano ang lolo nyo. Nasa airplane na po siya. Tatay Digong, bakit ka biglang umalis ng bansa? Patay. Nakasali din ako sa live. Ma'am, Gianni Barlow, may galab shout. Good news niyan, magpalit yun daw ang kasama ko sa work. Sabi ni Ma'am Suzuki PV. Nako, 83 likes watching from Taguig. Ma'am Lilia Ribostes, may galab shout dyan sa Taguig. Nako, kung nakita nyo naman. At ito na nga mga kababayan. Ito kasi post ng Facebook to ng People's Tonight. So babasahin natin yung comment. Hindi lang yung comment nyo dyan, may comment din kasi dito. Una, ay, hindi comment nakita ko. Masarap na katawan ang nakita ko. Ay, Diyos mio Marimar. Ito na nga. Sabi dito ni Fatima Winnie Corbito Corpus, ang haba ng pangalan, tapos isa lang naman ang sagot, DDS yan. Fake news ang source mo, People's Tonight. Kaya nawawala ng gana sa media ang karamihan dahil sa ganitong balita. Inggit lang kayo kasi bibisitahin kami ni PRRD dito sa Hong Kong. Ay, Diyos mio Marimar. Ito na nga sinasabi ko sa inyo eh. Alam niyo yung mga ganitong style na bibisitahin tapos pagpasok ng ICC wala nang uwian. Ganyan ginawa ni Roque. Yeah? Tumakas, natakot sa ICC, sabi ni Joyce de la Cruz. Ito naman sabi ni Full Asusi.
Mrs. Di Mahal ng mga Pinoy si PRRD. Kahit anong paninira niyo sa kanya, hindi na magbabago ang tingin namin sa admin ngayon. Sa dami ng nagawa ni PRD sa bansa natin na ikakabuti ng mga Pilipino, kulang pa yung paninira niyo para bumaliktad kami. Paul Asosi, wala namang namimilit sa inyo. Kung maka-BBM kayo, maka-BBM kayo. Kung maka-Duterte kayo, maka-Duterte kayo. Pero isa lang ang sinasabi natin, isa lang din ang sasabihin ko bilang vlogger. Mga kababayan, wala po akong pakialam kung kaninong politiko kayo nakasuporta. Ang iniisip ko po ang susunod na henerasyon, hindi lang yung ngayon. Kasi ngayon kahit magrambulan yung mga BBM, supporter at mga DDS supporter, wala namang mangyayari sa akin kasi hindi naman ako sumasali. Pero, alam nyo ba ang consequences ng pagrarambulan nila? Kung naalala nyo ang labanan ng Marcos at Aquino. Diyos ko, ilang Pilipino ang naapektuhan. Di ba? Wala akong pakialam kung maka-Duterte ka at maka-BBM ka. Yeah? Kasi hindi naman ako sasali kung mag-riot kayo dyan. Pero isipin ninyo, ang away ng dalawang pamilyang Aquino at Marcos, halos tayo pong mga Pilipino, ang nagsasakripisyo. Di ba? Tingnan nyo. Sa tingin nyo, yung galit ni Duterte kay Marcos, may narinig ba kayo? Lumalaban si Marcos? Wala. Si Duterte lang naman ang palaging bumibira. Sa tingin nyo, sa kakabira ni Duterte, nakakatulong ba siya? Nakakatulong ba siya sa kakabira niya? Hindi. Bakit yung mga DDS ba ng supporter niya habang binibira ni Duterte si BBM, yumayaman ba? Wala. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, ang magpapaunlad sa ating bansa, hindi si Duterte, hindi si Marcos, tayong mga Pilipino. Bakit? Kapag hindi ka nagbayad ng tax, walang kukunin yung mga yan, walang gagastusin yung mga yan. Kapag hindi ka sumunod sa batas, walang mangyayari sa ating bansa. Hindi po nakasalalay sa kanilang kamay ang ating kinabukasan. Nasa sarili natin ang pag-unlad sa bayan. Kaya bahala kayo dyan, magdidiis kayo dyan, magbibim kayo dyan. Isipin niyong mabuti, may apo pa kayong susunod sa inyo. May anak pa kayong susunod sa inyo. Huwag niyong hayaan na yung naramdaman at naranasan yung hirap ngayon sa away ng politika ay mararanasan ng mga sumusunod nating henerasyon. Di ba? Eto na naman. Tignan ninyo. Ano na mga kababayan? Parang tumatakas na yung Lolo Fentanyl ninyo. Bakit? Ayan Goravels na. Pagkatapos ng Duterte, bridge is falling down, falling down, falling down. Ngayon, iba naman. I can live, I can fly, and going to China and buy. Di ba? Jorin TV, may galap siya dyan sa Amerika. Di ba? Sabi dito ni Wilfredo, bot-bot mo para kang si Sundalong Kanin. Sino ba yung Sundalong Kanin? Si si Dado? Di ba? Mga kababayan, eto na, Lolo Fentanyl nyo, umpisa nang lumayas. Lumayas na, ramdam na. Sabi ko sa inyo, anong sabi ni Digong nung pinatawag sa Kongreso? Hindi ako makapunta kay wala akong pangbayad ng ticket. Wala akong pera. Umasa lang ako sa aking retirement pay. Tapos ngayon, ura-urada ka, lilipad. Papunta ka ng Hong Kong at sasabihin mo, meron kang rally ng PDP Laban. Di sana pinus na niya. Napupunta siya doon, edi sana sinabi na, in-announce ng PDP Laban na, bukas makalawa, meron tayong rally dyan sa Hong Kong gaganapin. Umpisa na ng pagtakas ng lolo nyo. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, Hong Kong kasi ang pinakamabilis na paraan para makalabas. Kasi pagdating mo sa Hong Kong, street na yan, magbabas ka lang, diretso ka na China 5 oras bus lang China na. 2 oras lang Macau na. Yeah. Di ba? Di ba? Mga kababayan,
Di ba? Oh, ayan na, sabi ni Larry. Ha, 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 yan na. Lahat ng vlogger ng komunista nagtulungan na at bayan. Di ba? Alam nyo, nakapunta din po kasi ako ng Hong Kong. Hindi po kasi tayo tanga. Sa Hong Kong, pag sumakay ka dyan, pag nasa, sa Causeway Bay, may sakayan dyan papuntang China, 5 hours lang. Ngayon, pag pupunta ka naman ng Causeway Bay, meron din pong sakayan dyan, 3 hours lang, papuntang Macau. Oo. Tatawid ka lang ng Chinchansut. Ang tawag doon, Chimchansui ba yan? Na lugar. Sasakay ka lang speedboat, Macau na. Tapos pagdating mo Macau, ka lang doon ng 5 days, babalik ka ulit ng Hong Kong, another 15 days. Di ba? Bilis lang yan. Ay, nako. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yan ang pinakamadali. Kasi pag ilagay mo doon, halimbawa, bukas may rally sila, PDP laban doon sa Hong Kong. Ngayon, pag Chim Shasui, sabi ni Crisanta Ponce, sabi ni Ma'am Crisanta. Yeah? Ngayon, halimbawa, ngayong araw na to, flight ako. Pupunta ako ng Hong Kong kasi meron tayong doon, rally. Ngayon, pagkapunta mo ng Hong Kong, papasok ang ICC sa Pilipinas ngayong gabi. Para kung ano man ang mangyari, andito na ICC, Interpol, arestuhin na siya. So ano man ang mangyari, pwede siyang transfer agad diretsong China. Di ba? So mahirapan na siyang hanapin ngayon. So ano bang ginawa ni Juma Sison? Di ba? Tumakas ng bansa. So pagtakas ng bansa, dumiretsong Netherlands. Pagdating ng Netherlands, hindi na siya pwedeng kasuhan. Bakit? Andun na siya sa Netherlands. Hindi makakapasok ang kaso ng Pilipinas papuntang Netherlands o papuntang China kasi may sariling batas ang China. Ngayon, pag Interpol na at ICC ang maghanap sa kanya doon, mahihirapan siya. Laki ng China. Ikaw ba naman? Powerful siya doon. Bakit? Kaibigan niya ang China. Ito naman, opinion lang natin. Hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Masyado ka sa opinion mo, wala ka man evidence. Much better yung mauna kang mag-isip kaysa, di ba, ganun ang utak intelligent, di ba? Kapag ikaw, nag-training ka, pag may kakilala ka or malapit ka sa mga dugo, sa mga military tactic, alam mo na may plan A, may plan B. Ang sabi kasi, ngayon daw buwan na to papasok ang ICC. May kasamang warrant at Interpol. So ngayon, pupunta siya doon. Ang lolo ninyo. Pagpunta ng lolo ninyo bukas, may gaganaping rally. Paano kung bukas or mamayang madaling araw papasok ng ICC? So, para hindi mahuli, andun. Pag lumipad ang ICC doon, 5 oras lang, bus, papuntang China. 2 oras lang, bus, papuntang Hong Kong. Papuntang Macau. Diba? Mabilis kasi doon. Sabi ko sa inyo, sa Pilipinas, pagdating mo immigration, iikot-ikot ka pa doon sa malaking bilog Tataas ang kamay, hubak ang sapatos, hubo ang medyas, tanggalin ang hikaw, cellphone, lahat, pabango, nandun sa maleta. Tapos gaganon ka. Sa Hong Kong, para ka lang sumakay ng LRT. Pagbayad mo sa ticket mo, pag ganon mo sa scanner, bubukas na yung bakal, lusot ka na. Taga Davao ako, hindi ugali ni Digong ang tumakas, Giovanni, hindi porke taga Davao ka, alam mo si Digong. Maniwala ako kung taga Davao ka at kasama mo si Digong kumain, kasama mo si Digong tumira. Pero hindi porke taga Davao ka, alam mo ugali ni Digong. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kapag merong nangyaring sunog, kahit gaano kabigat na bagay na bubuhat mo kapag sunog, totoo yan, mga kababayan. Kapag mangyari sa inyo, God forbidden, hindi, simba ko. Kapag nasunugan kayo, kahit gaano kabigat na refrigerator yan, kahit gaano kabigat na aparador yan, mabubuhat mo sa sobrang taranta mo. Ang lolo fentanyl ninyo, nanginginig na yan. Bakit? Bakit? Ang style niyan, pag tumakas, para hindi mapokus sa mga galamay niya, siya ang pupuntiryahin, siya ang umalis.
Sabi ko nga sa inyo, hindi porket taga Davao ka, alam mo yung ugali ng tao. Sabi ko nga sa inyo, pag nasunugan ka, kahit gaano kabigat na tubig na baril, nabubuhat mo yan. Kahit gaano kabigat na refrigerator, kaya mong buhatin sa sobrang rattle mo sa sunog. Ganon ang nararamdaman ng lulo ninyo ngayon. Kung dati, ang fentanyl, ini-inject, ngayon, iniinom na niya. Totoo yan. Ay nako, mga kababayan. Try mo sunugin bahay mo pag lumiyab. Kahit gaano kabigat na mga buhat yan dyan, basta may maisalba ka lang, bubuhatin mo yan. Ganun. Ganun kadali. Yeah. Di ba? Ma'am Ami Campbell, totoo ba ako? Mga kakamping, mga loyalista, kapag kayo nasunugan, kahit gaano kabigat na bagay yan, sa sobrang rattle mo, sa sobrang nervyos at stress mo, mabubuhat mo, ura-urada yan. Ganun ang nararamdaman ng Lulu Fentanyl ninyo ngayon. Sabi ko sa inyo, ay nako. Sabi naman niya, sino yung nagsabi? Umiwi dyan dito, boss. Anong umiwi? Umuwi, ayusin nyo naman. Beachy Pearl Bacos. Ayusin nyo comment. Umuwi yan dito, o uuwi yan dito, boss. Huwag ka lang masyadong intense, baka ikaw mapahiya. Tignan natin yan, susunod na araw. Kantyaw abot nimo, sabi ni Bitchy. Ako naman wala man akong pakialam kung uuwi siya. Maganda nga yun para mapatunayan na sa Pilipinas na meron siyang isang salita. Di ba? Ngayon, kung uuwi siya bukas, tapos wala pa yung ICC, edi swerte.